Kung naghahanap ka na mapaglalagyan ng ipon, malamang isa sa mga pangalang nakita mo na ay ang Maribank. Pero ano nga ba talaga ang Maribank? Digital bank ba ito? Ligtas ba ito? Magkano ang interest rate nito? At ano ang mga benepisyong makukuha mo kapag nagbukas ka ng account? Sa video na to, titingnan natin kung paano gumagana ang Maribank. Pag-uusapan natin ang kanilang savings account, interest rate, mga pangunahing features at mga benepisyong inaalok nito sa mga Pilipino. Sa madaling salita, pagkatapos mong mapanood ang video na to, magkakaroon ka ng malinaw na pag-unawa kung ano ang Maribank at kung paano ito maaaring makatulong sa iyong pag-iipon. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Welcome back sa The Brown Investor. Kung napanood nyo ang isa sa aking video, yung tungkol sa Forbes Best Banks in the Philippines survey, malamang nakita nyo na ang Maribank ang lumabas na number 1 sa customer satisfaction ranking para sa Pilipinas. At pagkatapos ng video na yon, marami nagtatanong, ano ba talaga ang Maribank? Paano ito gumagana? At sulit ba itong paglagyan ng pera? Kaya sa video na to, hindi na muna natin pag-uusapan ng ranking. Sa halip, susuriin natin mismo ang Maribank, ang kanilang savings account, interest rate, features, security at iba pang serbisyong inaalok nila. Kung gusto mong maintindihan kung ano ang Maribank at kung bakit ito naging popular sa maraming Pilipino, simulan na natin. Kung naghahanap ka ng mapaglalagyan ng ipon, malamang isa sa mga pangalang nakita mo na ay Maribank. Pero ano nga ba talaga ang Maribank? Ang Maribank ay isang mobile-first digital bank sa Pilipinas. Ibig sabihin, karamihan sa mga banking transactions ay maaari mong gawin gamit lang ang iyong smartphone. Sa halip na pumunta sa branch para magbukas ng account, mag-check ng balance o mag-transfer ng pera, maaari mong gawin ang mga ito sa loob ng app. Isa pang bagay na mahalagang malaman ay ang pinagmulan nito. Ang Maribank ay bahagi ng C Group, ang kumpanyang nasa likod ng Shopee, isa sa pinakamalalaking e-commerce platforms sa Southeast Asia. Kung pamilyar sa inyo ang C-Bank, maaaring napansin nyo na hindi na ito ang ginagamit na pangalan ngayon. Ito ay dahil nagkaroon ng rebranding at ngayon ay kilala na bilang Maribank Philippines. Bagamat nagbago ang pangalan, nanatili pa rin itong bahagi ng parehong ecosystem. Ngayon, isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit interesado ang maraming tao sa Maribank ay ang kanilang savings account. Kaya tingnan natin kung magkano ang maaaring kitain ng iyong pera. Kapag savings account ang pinag-uusapan, isa sa mga unang tinitingnan ng karamihan ay ang interest rate. Ayon sa Maribank, ang balanse hanggang 1 milyon ay maaaring kumita ng 3.25% interest kada taon. Para naman sa bahagi ng balanse na lampas sa 1 milyon, maaaring kumita ng hanggang 3.75% kada taon. Ngayon maaaring nagtatanong ka, magkano ba talaga ang ibig sabihin nito? Halimbawa kung meron kang 100,000 pesos sa account at nanatili itong buo sa loob ng 1 taon, maaari itong kumita ng humigit kumulang 3,250 gross interest base sa 3.25% rate. Mahalagang tandaan na ang interest earnings ay may kaukulang 20% withholding tax, kaya mas mababa ng kaunti ang aktwal na matatanggap mong interest. Isa pang feature na madalas nilang binibigyang diin ay ang daily interest crediting. Sa halip na hintayin ang katapusan ng buwan, ang interest ay kinikredit araw-araw. Sa madaling salita, makikita mo halos araw-araw ang paggalaw ng iyong earnings sa account. Para sa maraming savers, nagbibigay ito ng mas malinaw na visibility sa paglago ng kanilang pera. Ngayon naman, tingnan natin ang mga pangunahing features ng Maribank. Isa sa mga unang napapansin sa Maribank ay ang pagiging simple ng kanilang produkto. Una, wala itong maintaining balance requirement. Ibig sabihin, hindi mo kailangan mag-iwan ng minimum amount para manatiling active ang account. Pangalawa, wala rin itong account opening fee. Hindi mo kailangan magbayad para makapagsimula.
Pagdating naman sa account opening process, ayon sa kanilang website, maaari kang magbukas ng account sa loob ng humigit kumulang na 5 minuto gamit lamang ng isang valid ID. Ang buong proseso ay digital at maaaring gawin sa pamamagitan ng app. Meron din silang debit card na maaaring gamitin para sa iba't ibang transactions. Bukod dito, nag-aalok din ang Maribank ng cashback rewards kapag ginagamit ang kanilang debit card sa mga kwalipikadong transactions. Isa pang feature na maaaring magustuhan ng maraming users ay ang libreng fund transfer. Ayon sa kanilang website, maaari kang magkaroon ng hanggang 50 na free InstaPay at PesoNet transfer bawat buwan. Meron ding libreng transfer mula sa ShopeePay papuntang Maribank account. Para sa mga taong madalas maglipat ng pera sa iba't ibang accounts, maaaring makatulong ito upang mabawasan ang transfer cost sa paglipas ng panahon. Pero sa totoong buhay, paano nga ba ginagamit ng mga tao ang isang account tulad nito? Magkakaiba ang financial goals ng bawat tao. At depende sa iyong sitwasyon, maaaring magkaiba rin ang gamit mo sa Maribank. Para sa ilan, maaari itong magsilbing lagayan ng emergency fund. Ito yung perang nakalaan para sa mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng medical emergency, pagkawala ng trabaho o biglaang gastusin. Dahil hindi naman karaniwang ginagamit araw-araw ang emergency fund, may mga taong mas gustong ilagay ito sa account kung saan maaari pa rin itong kumita ng interest habang nakareserba. Para naman sa iba, maaari itong gamitin bilang hiwalay na savings account para sa mga financial goals. Halimbawa, kung nag-iipon ka para sa travel fund, negosyo, sasakyan o down payment sa bahay, mas madaling makita ang iyong progreso kapag hiwalay ang account para sa layuning iyon. May isa pa itong practical na gamit para sa mga kumikita online. Kung ikaw ay freelancer, content creator, online seller o Shopee affiliate, maaaring makatulong ang pagkakaroon ng hiwalay na account para sa iyong online income. Kapag nakahiwalay ang earnings sa iyong regular na spending account, mas madali mong nakikita kung magkano talaga ang pumapasok mula sa iyong online activities. Mas malinaw din kung magkano ang maaari mong isave, invest o gamitin para sa pagpapalago ng iyong income. Sa madaling salita, hindi lamang ito account para sa pag-iipon. Para sa ilang users, isa rin itong paraan upang mas maging organisado ang kanilang personal finances. Pero gaano ba ito kaligtas? Isa ito sa pinakamahalagang tanong para sa sino mang nagbabalak maglagay ng pera sa isang digital bank. Ayon sa kanilang website, ang Maribank ay regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Bukod dito, ang mga deposito ay insured ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC hanggang 1 million pesos kada depositor. Ibig sabihin may karagdagang layer ng protection para sa mga kwalipikadong depositors alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Pagdating naman sa account security, gumagamit din ang Maribank ng two-factor authentication o 2FA. Karaniwang nangangahulugan ito ng dagdag na verification step kapag naglalagin o nagsasagawa ng mahalagang transaksyon. Meron din silang data encryption technology upang makatulong sa pagprotekta ng customer information. Pero syempre, kahit gaano pa kaganda ang security systems ng isang bangko, mahalaga pa ring maging maingat bilang user. Huwag kailanman ibahagi ang iyong OTP, password o iba pang sensitibong impormasyon sa ibang tao. Bukod sa savings account, meron din ibang financial product na inaalok ang Maribank. Isa rito ang Maribank Credit. Ayon sa kanilang website, ito ay isang personal credit line para sa mga kwalipikadong users. Maaari itong magbigay ng credit limit na hanggang 100,000 pesos. Kaya kung interesado ka rito, mabuting tingnan ang pinakabagong impormasyon sa kanilang app o website. Sa kabuuan, ang Maribank ay isang mobile-first digital bank na nag-aalok ng savings account na may interest rate na hanggang 3.75% kada taon
daily interest crediting, libreng transfers, debit card benefits at iba pang digital banking features. Nag-aalok din ito ng mabilis na account opening process na maaaring matapos gamit lamang ang isang valid ID at ilang minuto ng iyong oras. Para sa mga naghahanap ng lugar para sa emergency fund, goal-based savings, idle cash o kahit hiwalay na account para sa online income, isa ito sa mga opsyong maaaring pag-aralan. At dahil regulated ito ng BSP at may PDIC insurance coverage hanggang 1 million pesos kada depositor, nagbibigay ito ng karagdagang kumpiyansa para sa maraming savers. Ngayon, gusto kong marinig ang inyong opinyon. May Maribang account na ba kayo? Ano ang nagustuhan niyo dito? At kung wala pa pagkatapos ng video na ito, interesado ba kayong subukan to? I-comment nyo sa baba at pag-usapan natin.